Isa ang mga kaibigan ko sa tinanggal o pinaalis ng isang NBI officer sa may Santo Niño banda. Santo Niño Extension, if I'm not mistaken. And they have been servicing people online service for more than 11 years, 16 years. I don't even know because they've been doing that for so long. And they are not alone. Marami po sila dyan na tumutulong sa mga tao na mag-set ng online ng NBI, ng kung ano pang pagpapalakad. Ito ang nangyari. Pinaalis po sila lahat. At sinita sila in an humanity humanity sa paraan na parang nagpapalis ka ng aso. And hindi lang NBI yung pinagbawal sa kanila na mag-assist sa mga tao. Reminder ha, this is a business, a service business na hindi sila fixers. They are a service business. And pati yung pag-set nila ng appointment or pati yung pag-online nila, assistance nila para doon sa ibang mga papers like driver's license, everything. I mean, yung passport and everything, pinagbawalan din sila. Pati ba siguro pagpaprint ba? Anyway, pwede po maging legal ang negosyo na nag-a-assist sa online appointment. Pero may malaking distinction pa rin po ito sa pagitan ng legitimate assistance at fixing. And hindi po sila mga fixers. Sa Pilipinas, sakop ng Republic Act number 11032 or Ease of Doing Business or Anti-Red Tape Act. Ang fixer ay taong may connection man o wala sa government office na nagpapabilis o nagpapadali ng government transactions kapalit ng pera o iba pang konsiderasyon. Halimbawa, NBI appointment, online service. Kung ang negosyo mo ay nag-a-assist sa client, gumagawa ng NBI online account, nag-fill out ng information base sa impormasyong ibinigay ng kliyente, nagbubook ng available appointment slot, nag-explain kung anong requirements ang kailangan, nag-a-assist sa online payment, naniningil ng separate service convenience fee para sa assistance. Hindi ibig sabihin na illegal po ito. Okay? Actually, ang NBI mismo ay may official online application process kung saan ang applicant ay pumipili ng branch at schedule online. Pero, eto na. Ang tinutukoy po natin dito ay private assistance business. Computer online assistance center or small business lang mo po. Nasa gilid lang po sila ng bahay, nasa labas lang po sila ng bahay nila nag-set up. Tumutulong sa mga taong hindi marunong o walang access sa internet. Halimbawa, NBI online appointment, application, PSA online request, DFA appointment, LTO online services, Pag-ibig, SSS, PhilHealth, online transactions, job application forms, government websites and online registrations. Hindi kailangan na you are connected to the government just for you to have the service. Okay? Hindi bawal. Ang RA 11032 ay specifically concerned with fixing only. So, hindi po sila mga fixers. Ibig sabihin, undue facilitation o pagpapabilis ng government transaction kapalit ng pera or consideration, mag-iba po yan sa online assistance. Araso. Okay. Kung ang ginawa mo lang ay tutulong para mag-fill out ng online application, gumawa ng account, mag-book ng appointment, mag-upload ng documents at mag-navigate sa website, and of course, mag-fill up ng forms o kung ano pa. My point is, they are not fixers. They are just online appointment setters. Okay? Now, kung ang NBI regional officer ay mismong nagtaboy o nag-utos ng itigil ang private online assistance business pero wala namang malinaw ng batas or NBI regulation permit violation or written order na ipinapakita, hindi automatic na may criminal case or depende sa eksaktong ginawa niya. Posibleng maging basihan ng administrative complaint kung may abuso sa authority, improper conduct po, harassment o paglabag sa standards ng public officials under RA 6713 Code of Conduct and Ethical Standards. Public officials are required to act with professionalism, responsiveness, and accountability. Kung ginamit niyan kaniya posisyon para pilitin o hadlokon ang nagpa-private business, online business, na magsara kahit wala siyang legal authority, maaaring imbestigahan kung may grave misconduct, conduct prejudicial
prejudicial to the best interest of the service, and oppression or abuse of authority. Depende sa ebidensyangan sa circumstances. Philippine jurisprudence recognizes that conduct that damages the integrity or image of public service can constitute an administrative offense. Okay? At pinakamahalaga, wag muna nating sabihin may kaso na siya. Mas may tama na ireklamo at ipaimbestiga ang ginawa niyan na pagpapaalis sa mga nagninegosyo doon sa may Santo Niño extension. Kailangan ng ebidensya ng video, CCTV ng pagpapaalis sa inyo. Kailangan ng mga witness. Written message or order, kayo magsama-sama kayong lahat. Pangalan at position ng officer na yan. Eksaktong sinabi niya, batas o NBI policy na pinagbabasehan niya. Mismo, yung sinasabi niya. Ebidensya na legal ang inyong business at wala kayong ginagawang fixing. Pwede rin ipa-verify sa ARTA kung ang sinasabing prohibition ay talagang sakop ng RA 1103 dahil may complaint handling function ng ARTA para sa government personnel officials na lumalabag sa batas. Sa madaling salita, kung simpleng private online assistance service lang ang negosyo nyo at walang fixing, hindi sapat na dahilan ng NBI officer na ito na bawal kayo dito. Hindi po. Para automatic na ipasara niya ito. Hindi. Magnegosyo pa rin kayo. Kasi kailangan ng mga tao ng online services. Kailangan ng mga tao ng tulong. Kasi may mga tao na hindi nila alam kung paano lakarin ito. And may bayad yung services because that's what you do. And you are not fixers. You are appointment setters. Kailangan yung ipakita yung specific legal basis ng pagbabawal sa inyo. Kailangan niyang ipakita. Kung gusto nyo, kailangan yung magsulat ng formal letter or complaint sa NBI, Regional Director, or NBI Internal Affairs, or CSC, or Ombudsman, o ARTA, tungkol sa ginawa ng officer na to. Make sure lang po na may mga evidences kayo, and wala po sa inyo ni isa na nag-fix. Okay? Huwag po tayong anong gusto niyo, magnakaw na lang kami.